Ngayon, eto pa ho, mga bossing. Kung ano daw ang mangyayari doon sa pag-aresto o doon sa bagong inilabas ng ICC na itong mga ito, perpetrator daw ho. Morning, Peter at Rika sa programang Balita Patan. Kumusta po ang inyong Valentine's, Kong Chel? Ayos na ayos po at magandang umaga sa lahat. Maraming salamat sa panyaya. Ako'y maging bahagi nitong napakagandang programa ninyo. Ay, naku talaga Alam na naman. alam mo talaga Kaya yan, mahal na mahal Conchel. ko si meron pang hangover ng Valentine's si correct. Conchel. Thank you very much. Sir, itong mga co-perpetrators, kung Ayan. tawagin, ano po, ano po ang significance nito? Dahil actually, yung inilabas nila, di ba, matagal na po yun eh. So, does it mean na ito ay preparasyon na? Ito ba ay nagsisignify na maaaring magpalabas na rin ng warrants of arrest ng ICC laban doon sa tinatawag na co-perpetrators? Oo. Tingin ko agad. Pwedeng mali ako, no? Pero tingin ko, pagka sinabing kasabwat at pinangalanan ng kasabwat yan, kasama doon sa kung ano man yung kaso ni Duterte. Malamang yan, dali-daliin na labasan ng warrant of arrest ang mga yan. Well, unang-una, ilagay natin sa konteksto ito. Itong dokumento ay galing sa ICC prosecutor na sinubmit nila sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Batay dun sa sa mangyayaring confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte on February 23. Na-file na ito dati pero ngayon lang lumabas yung tawag nilang lesser redacted version, meaning that makikita na natin yung mga pangalan. Kaya lumitaw na nga yung pangalan ng 8 co-perpetrator. But ano yan, senyales yan na nasa radar na itong 8 ito kasama na si Senator Bato de la Rosa at si Bongo. At it also signifies that the process for them may begin now kasi napangalanan na sila eh. Okay, so ibig sabihin, parang debutant ano, dahil sa lumabas na, napangalanan na, it means na gugulong na po yung mga investigasyon. At tingin ko, mamadaliin yan. Kaya ho, kung babalikan natin yung sinasabi ho, mga kababayan, ni Ombudsman Boying Remulla, ba to? Meron na yan. Baka eto lang po ang hinihintay, mga boss chief mo, sir. Yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Laban sa kanila? Yes, at saka yung pagkalagay kasi pagkalabas kasi ng pangalan nila, nakalagay doon, they were part of the hierarchy of the war on drugs. Ibig sabihin, kasama sila sa struktura ng pagpapatupad ng war on drugs ni Pangulong Duterte. At ibig sabihin nun, yung salitang ang co-perpetrator, ibig sabihin ay kasama sila na nasasangkot. Nakafile na nga na charges na crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte. Okay. Pero ito gusto ko lang i-emphasize sa lahat ng nakikinig at nanonood na ito ay proseso ng hustisya. Ang dami kasing mga naging biktima ng war on drugs na hindi talaga makakamit ng hustisya dito. Di ba? Kaya nga, sabi natin kung gusto talaga matapos agad ito ng mga Duterte at ng mga DDS, iharap na agad nila itong mga tao na ito. At saka yung style ni Koopman na panay parang tingin ko doon sa estilo ni Koopman, panay usog lang Bahala kayo dyan. Imbis na 10 taon matatapos yung hearing ni dating Pangulong Duterte, baka maging 12 taon yan. Maging 15 taon yan. Kawawa naman yung tao. Paano kung mapatunayan na siya ay not guilty talaga? Diba? Dahil kauurong ninyo at kagagawa nyo ng mga alibay, humaba yung pagkakakulong ng tao. Yung pala, not guilty. Ewan ko ba, mahina din no? Kasi siguro gusto nilang gamitin para doon sa 2028 election, mga kababayan. Kaya ganyan sila. Kaya pausog sila ng pausog. Gagamitin nila. Nako, eto, kailangan mapalitan ng presidente natin. Kailangan maiupo natin si Sara Duterte para lumabas na si Tatay Digong. Yan naman yan. Di ba?
Sabi ni Sir Danilo Espejo, para makatipid sa fuel ng eroplano, dapat sabay na si Bato at Sigo papunta sa Dahig daw. Oh. Diba? Tuloy natin to. Sa atin. Kasi mga mahihirap lang sila. Wala naman silang kakayahan at ang kalaban nila ay isa sa pinakamalalaking mga opisyalis natin noong huling administrasyon. Kaya nga tayo sumali sa ICC para sa ganyang sitwasyon ay meron pa rin, may makukuha pa rin hustisya ang mga biktima. Okay. Does it automatically mean, Kong Chel, na because kasama na yung pangalan nila as co-perpetrators or co-accused, na magkakaroon na rin sila ng arrest warrant mula sa ICC? Ayan. Dadaan pa ng proseso yan tulad ng proseso na nangyari kay dating Pangulong Duterte. So wala pa naman tayo doon. We will know kasi magfa-file ang prosecutor ng request for issuance of warrant. Parang na rin yung nangyayari dito sa atin, sa husgado natin. At magkakaroon ng ruling ang pre-trial chamber ng International Court kung sapat ba yung ebidensya na maglabas ng warrant laban sa kanila. Okay, dapat madaliin na. Magtatago na yung mga yan. Anyway, kagaya po ng pagmamadali, mga kababayan, ay mauuna muna ako sa inyo. No, dahil yung client ko gusto nang mag-umpisang mag-workout, no? Magtatrabaho muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.